Kabanata 21, Iba't Ibang Anyo ng Maynila. Nang gabing iyon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Ang Las Jockeys de Carnival ng bantog na may Pranses, ubos kaagad ang tiket at mahabang-mahaba ang hanay ng pagpasok. Isang Kastila ang tanging walang bahala sa pagpatupad sa dulaan. Ito'y si Camaronsito na anyong palubi o palaboy. May lumapit sa kanya isang kayumangging lalaki na matanda at may Amerikanang mahabat hanggang tuhod. Siya ay si Tio Kiko. Ipinakita ni Tio Kiko ang 6 na pisong galing sa mga Pranses na kinita niya sa pagdidikit ng mga paskil. Magkano naman ang inibigay mo sa pilot? Dapat mong malaman ang buong dikit tayo ng palabas. Talakalate nito ay mapupunta sa pagbinto at mga pare. Talakalate nito ay mapupunta sa buong Maynila. Ang mga praile ang may pakanan nito kung bakit ang mga tao ay nagpupunta sa dulaan. Kaya pupunta sila sa dulaan at dapat natin ipagbawal ang dapat ipagbawal. Nang makaalis si Tio Kiko ay may napansin si Camaronsito na ang mga tao ay tila hindi sanay mag-Amerikana at sa wari umiiwas mapuna. Isang kagawad ng hukbo ang kumausap sa mga di kilalang tao na 4 o 5 sa bawat pulutong. Pagkatapos, ang kagawad ay lumapit sa karwahe at masiglang nakipag-usap sa taong lulan. Iyon si Simon. Mukhang may mga plano ang mga to. Kabanata 22, ang palabas. Ingay sa dulaan. Lampas na sa oras ay di pa nagsisimula ang palabas dahil wala pa ang Kapitan General. May nagsisipadyak ng baston at sumisigaw. Buksan ang tabi! Abay nakapakatagal simula ng palabas na ito. Maraming pabastos na paghanga sa mga babae na maririnig sa mga artilyero. Maraming tsismisan, mausok, maraming pagtatalo, may isang matigas ang ulo na isang luklukang di kanya at ayaw ibigay iyon sa may-aring si Don Primitivo. Sumayo ka, akin ang upuan yan. Ano sinasabi mo, akin ang upuan dito? Di mo ba ako kilala? Sino ba talagang marangay dito? Sinasabing dumalo si Kapitan General sa 2 dahilan. Ang una ay nahamon di umano ito ng simbahan at ang pangalawa ay dahil ito ay may pagnanasa lamang na makita ang pagtatanghal. Habang nagtatanghal si Pipay sa dulaan, kapansin-pansin ang mumunting tinginan ni Pekson at Pipay. Kinuntsaba siya ng mga estudyante at siya ang gagamitin kay Don Custodio upang palambutin ang puso nito. Salamat sa kooperasyon, Pipay. Wala naman, Pekson. Wala kasi mukha sa bilis. Tama yung sinabi. Hindi ba't masyadong maaraw pa manungkot sa ganay? Ano nangyari sa'yo? Wala lamang ito. Ang linyang yun ay nahulugan ng isang pag-ibig Dunya Victorina. Magaling. Hindi ba napakagaling itong si Bonito Paulita? Isang inyo. Ganitong lalaki ang narapat ng pakasalan sa maganda, marangyaang babae katulad mo. Bakit pa kasi isang maruming pinati pa ang iyong napiling maging kasintahan? Nakakairita. Nako, hindi naman tunay na lista at hindi mo lang gawin ang gumanap. Sayang lamang sa oras. Galing si Pipay kay makaraig at malungkot na bumalik, kaya naman ay nag-usisa ang mga kamag-aral niya. Anong nangyari? Dumating na ang siya ng tagapayo. Ano naman nalupunta natin pagpapakahirap? Sanakayon ang hinain natin para lang. At ayun lang pala magdiwan tayo sa ganun. Ngunit ito ipailalim sa Universidad ng Santo Tomas sa pamahalaan ng mga Dominikano. Kabanata 23, Isang Bangkay. Hindi nanood ng dula si Simon. Malungkot siya at balisa. Hindi rin nanood si Basilio matapos niyang tubusin si Jolie sa pagpaalila kay Hermana Pinchang.
Wala siyang inatupag kundi pag-aaral na may pag-alaga sa may sakit na si Kapitan Tiago. Napadalo kayo, Ginong Simon. Kumusta? May sakit? Malubaho ang kanyang kalagayan. At mahina na rin tumitibok ang kanyang pulso. Pati rin ang kanyang puso. Hindi na rin po siya gumaganang kumain. Sa loob ng isang oras, siklap ang revolusyon sa bagyat ko. Iyak ko nga ako ay nagwawagi. Ikaw ko para ilap ang iyong kumatayan o ang pinapakasan. Kanina ba ako panik? Ano ba ang maaari kong gawin? Madali namang masilyo, mamuno ka sa pangkat na pumapasok sa kuminto at kunin mo ang isang taong bukod tangi sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Oo, nais ligtas mo siya. Pero nahuli na ako kayong dumating. Bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Anong patay na? Totoo ho, sinilaysay mo ni Padre Irene sa liha. Hindi yan totoo. Buhay pa si Maria Clara. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo siyang kunin. Ilang araw na siyang matamlay at may sakit. Nagpunta ho ako ng kumbento para malaman ang kanyang kalagayan. Si Maria Clara, Ginong Simon ay Naman siyang hindi ko nakita. Namatay naman siyang hindi ko nalaman na nabuhay ako para sa kanya. Ginong Simon. Kabanata 24, mga pangarap. Sa sumunod na araw ay nagtakda makipagkita ni Isagani sa kasintahang si Paulita Gomez. Naglalakad siya sa Pasyo de Maria Cristina bago pa man lumubog ang araw. Tumidilim na ang paligid subalit wala pa rin si Paulita. Tila nawawalan na siya ng pag-asang darating pa ang kasintahan nang marinig niya ang mga yabag na pang tumatama sa sahig. Nasaan ang asawa ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang asawa ko. Pero hindi ko po alam kung nasaan si Don Tiburcio. Sabihin mo sa kanya, patay man o buhay, gusto ko pa rin siyang makita. Matagal na ang 10 taon, paghintay upang makipag-asawa muli. Halos masamit si Isagani sa narinig. Siya! Nahulog po sa dalipasigan ng inyong kabanin ko. Ano? Saan? Naroon po! Naku, bakit naman pinabayaang mahulog ang abanin ko? Buti naman at nagkaroon din tayo ng oras sa isa. Galit ka ba sa akin? Kaya ka ba nagaganyan sa akin dahil sa pagsama ko lang po kay Mauricio? Ang akin ka lang naman ang may gusto kaya nito eh. Ikaw nga dyan, Darino, magagandang dilag mo lang ang binabalitang umitingin, hindi mo nga ako pinakasunod talaga. Sa tuwing pinamasdan ko ang kabundukan ay nakaranas ako ng kalayaan. Mangarap ko na maunlan at mapayapa ang aking bayan. Pangarap, ang sabi niya, hindi ang hirina, kailanman hindi maualat sa bisabong sa bayan ito. Hindi siya mabubuhay na walang alipin. Paano walang mangyari sa inyong bayan kung lalaban? Makinig ka sa aking Paulita. Alam ko kung gaano kita kamahal. Kung mamamatay ako sa aking paniniwala, mamamatay ako at maligaya at pinaglaban ang ating inang bayan. Paulita, kailangan natin hiway gabi na. Sumay na masabi sa Lani. Kabanata 25, tawanan at iyakan. Titipon sa Pansiteria Makinista Dibion Gusto ang 14 na binati upang idaos ang piging na imumungkahi ni Padre at upang pag-usapan ang pagsasagawa ng paralan sa wikang Kastila. Masiyang nagtatawanan at nagbibiruan ang mga binati, ngunit halatang pilit na pilit lamang ang kanilang pagsasaya. Mayroon pa tayo magpapula. Nanagaliw ang magkain sa mayari sa mga Kay Padre, dapat na tayo ang isin. At ang torta ng alimango ay sa mga kaile. At tawagin na lang natin sila ng torta ng mga kaile.
Ang bansin ay sa mga insekto o sa mga hapon, ngunit pinaakit ito ng mga dayuhan at sila ang itinabang, tulad ng pamalaan sa Pilipinas. Lahat ay nabubuhay at binubuhay ng bayan ito, ngunit pagkatapos ay walang pinakamasama condition. Huwag kayong lubang maingat. Alalahanin niyo ang mga dinding ay may pagdinig at maaaring ngayon pa lang ay may tingin na magmunan sa atin. Kabanata 26, ang mga paskil. Maagang gumising si Basilio upang magtungo sa ospital ng San Juan de Dios dahil may bibisitahin siyang pasyente at upang makahiram na rin ng salapi kay Makaraig dahil naubos ang ipon nito upang ipantubos kay Julie. Nakasalubong niya ang kanyang propesor na nababala sa kaguluhang sangkot ang mga estudyante. Sandoval! Sandoval! Hindi pinansin ni Sandoval si Basilio at nagpatuloy sa paglalakad. Dadio, ano ba ang nangyari? Napakabuti. During mo naman wala kami pasok hanggang sa isang linggo. Sumunod niyang nakita si Juanito na balisa kaya tinanong niya ito. Elias, ayos ka lang ba? Ano ba ang nangyari? Huwag mong kalimutan na ako'y tutulog na tutulog. At kaya lang nagilaw ay upang mapaliwagan kayo. Tandaan mo yan. Basilio, marahal kong kaibigan, ngayon na palitukan sa mga mo ay waring mananayon. Kayo ang dalaghay ay lubog at nag-aaral ng medisina. Mabuti at kayo ang husang na parito, kayo aming nakita. Bakit po? Pati ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Halina sa aking kalakyan at ibabalita ko sa iyo ang nangyari sa ibig na dinalawhan kagabi. Kaya napabilang ko ang mga estudyante kasama roon. Ngunit wala po ako, Gabi. At hindi ako dumano sa meeting ngayon. Nasa labas ka ng bahay ko, kaya naakusahan ko kasama ka roon. Kabanata 27, ang Fraile at ang Pilipino. Pinatawag ng isang katedratikong si Padre Fernandez Isagani. Ito ay labis na iginigalang ng binati. Pinatawag niyo na ako, Padre. Ang pagmamahal sa ganit. Narinig ko ang ginawang talumpati at sinigawang piging ng iyong kapwa estudyante. Kamahanga ang determinasyon at piniligan. Napakarami ng estudyante na tinuturuan, ngunit wala namang lakas loob na masalita ng harapin at kapatid. Hindi kasalanan ang kabataan ng magsalita sa may kapangyarihan. Nasasabi ko lamang ito dahil sa mga pagbabawal ng kilos ukol sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga ninais nila. Tiyo Padre, ang kalayahan ay katambahan ng tao at gayon din ang talino at katarungan. Ibig sabihin lamang ito na ang pagbabawal ng mga praile sa pag-aaral na matuto ay pagtanggal ng kasiyahan. Salamat po, Tiyo Padre, at hindi ko kagaya ng ibang praile na Dominico Patriarito. Lampas na sa guwit, ang paratay mo, Isagani. Isagani, isang pagkatandaan na ang karunungan ay hindi pagkakaloob, hindi sa dapat lamang. Kagawa nito ng mga pare, Padre. Ang bayan nito ay nilipin. Kaya naman ay natutos na magtunwari. Ito, ang nangaharian ay lumilikha mga lipin. At kung hindi, ito totoo, sino ang may kasalanan? Kami ba o ang mga nagtuturo sa amin sa loob ng 3 siglo? Ngunit, ang kilos na kinikilos ng isang praile ay galing lamang sa pamahalaan. Kung gayon, huwag pala ang isang pare kung makatago sa likod ng pamahalaan. Ang ibig sabihin, ang mga batas na mabubuti, ang layon, ngunit masama ng ilubunga ang pag-ugali ng isang mag-aaral ay hindi nararapat na isisi ang mga praile o ang pamahalaan, kundi ang masamang pagkakatatag ng kanilang kapinsanan. Ngunit hindi niyo matatangi, Padre, na ang pamahalaan at ang mga praile ay nagpumilit na kami mga iliyo ay naghahanap
ng karunungan dahil sa inyong paglaho sa amin. Sa kawala ng pinag-aralan at kamangmangan, kami inyong hinubaran at pagkatapos pinagtatawanan ninyo ang aming kahihiyan. Kabanata 28, ang mga katatakutan. Hanggang sa mga incheck. Sa kabilang banda, hindi na muna pumunta si Quiroga sa mga praile dahil sa mga delikadong sitwasyon. Inayos na muna ng mga incheck ang kanilang mga tindahan upang madali itong maisara kung sakali. Napag-isip-isip din ni Quiroga na puntahan si Simon ukol sa mga baril na nakatago sa kanyang bahay. Nagpasama ito sa Guardia Sibil. Nang pumunta si Quiroga sa bahay ni Benzaib, katulad ng kanyang naunang dalawang bisnisita, ay naghahanda rin ito. Dahil marahil sa takot sa armas, umuwi at nagkulong si Quiroga sa kanyang bahay at nagpalusot na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sa kabilang banda, tumungo si Padre Rene sa bahay ni Kapitan Tiago. Nandito na po tayo sa tahanan ni Ginoong Simon, ngunit ayaw niya may pagkita kahit kanina. Si Don Custodio. Si Don Custodio naman si Kapitan Tiago dahil sa ibinalita ni Padre Rene tungkol kay Basilio. Huminahon ka, may masama akong balita. Bakit? Anong nangyari? Si Basilio ay kasama sa model. Kapitan Tiago, gumising ka! Nag-iwan ng ari-arian si Kapitan Tiago sa kumbento ng Santa Clara. Sa Papa, sa Bispo at sa Korporasyon ng mga pare. Nag-iwan din siya ng 2 piso sa matrikula ng mahirap at masisipag na batang mag-aaral. Sa pamahan ng 25 piso kay Basilio at binawi ni Kapitan Tiago sa mga huling araw niya, ay babalik ko sa kanya gamit ang pera sa aking bulsa. Kabanata 30, si Julie. Aling San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkadakip kay Basilio. Dinamdam ito ng buong bayan, lalo na si Julie. Nais ni Julie na makalaya si Basilio, kaya naman ay naisipan niyang lapitan si Padre Camora dahil alam niyang isang salita lamang ng pare ay makakalabas ng kulungan si Basilio. Sa tagumpay ng pagkumbinsi ni Hermana Bali kay Julie na tumungo kay Padre Camora, tumuloy ang dalaga sa kumbento kung saan ito. Ano na parito kami ni Julie? Narito ako upang humingi na pabor sa kasalanan nila Basilio. Ganun ba? Masok ka muna sa aking kwarto. Ayos na akong kataya dito sa iyong sulit. Ganang makulit. Wag po. Gusto mo tulungan ko yung nobyo, tumahimik ka. Marshall. Niya ay tumalon si Julie sa bintana ng kumbento na siyang ikinamatay niya. Julie! Kumain ka sana ng Diyos! Julie, apo ko! Lumabas na ang sinong magawang na kayo pang ito sa apo ko! Julie, apo ko! Hindi nabalita sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Julie. Ang tanging nabalita sa tulong ni Benzab ay ang kabutihan umano ng general. Nakalaya na ang mga estudyante mula sa pagkabilanggo. Gaya sa inasahan ng lahat, si Makaraig ang unang nakalabas habang si Sagani naman ang huling nakalabas, ngunit si Basilio ay tanging hindi nakalabas. Ang patay nila na isang ordinaryong estudyante at isang marapat-dapat lamang na hindi siya palayain. Paumanhin, Kapitan. Ngunit si Basilio ay natanggi na siya isang inosente. Wala ito sa kanila at ito ay isang mabuting estudyante. Sabi na kanyang guro at nag-aaral ito ng medisina. At sa medisina, siya ay kamoy gumagamit, isang ng bawal
na aklat upang mukhang mabuting pag-aaral ang sabihin mo. Mataas na kuhani at isa pa mas makabuti upang mapatakot ang iba pang parusa maaaring ipataw sa kanila. Pero Kapitan, hindi ka ba natatakot? Nasisisihin ang bansang ito? At bakit naman ako matakot? Diba't ako ang may kapangyarihan at hindi ang bansang Pilipinas nang nilalagay sa akin ng posisyong ito kung hindi ang Espanya, kaya wala akong paki kung sisihin ako ng bansang ito. Pagkaalis ng kawani, makaraan ng 2 oras ay nagbibitiw sa tungkulin at nagsabing siya'y uuwi na sa Espanya lula ng kasunod na bapor. Dahil sa mga nangyari sa mga mag-aaral ay hindi na nagpaaral ng mga anak ang mga magulang. Sa universidad naman ay maraming bumagsak at bihira ang pumasa sa mga eksamen at sa kanilang kurso. Hindi nakapasa si Pekson, Juanito Pilaes, Tadyo, habang si Sandoval at Isagani ay nakapasa. Paano na ako nito? Hindi ayos lang ito. Sa wakas, dumating na rin ang matagal kong hiling na mahaba at walang katapusang bakasyon. Hindi na lang magpapabata sa tatay ko sa kanya mo. Punta na ako muka. Salamat at nakapasa tayo. Ginoo, may balita ako mula sa Tiani tungkol sa mga mahalin niyo. Sino? Sina Julie po at Tandang Selo. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Wala na po si Tandang Selo habang si Julie naman po ay Ano? Kailan ito nangyari? Anong nangyari kay Julie? patay na po ito. Wala na po si Julie. Ano? Sino may gagawa nito? Kaya maaari na sa balita. Magaling si Simon. Sandali nga, o kaya ang balita na kamahalan si Simon na isang piling sa bahay ng lahat ng Jacob na ngayon kay Don Pilaes. Puro kayo araw ito dahil madalas daw sama sa simulan Don Pilaes sa lahat nito. Ano kaya ito may kwarasyon kay Sagong? Hindi dapat na namin tutuloy ng ating nasyon. Nagbilang ko siya, hindi ko mag-iwan handa kung papakatalan ko siya sa hinaharap. Oras na ito ang pwede ko sa ulita sa akin. Pwede ba makapagpahinga sa isang binatang magaling ang akin? May matalaga na pangarap. Isa rin ako, anak na mayaman na nangalasa. Mas, nakabuti kung ako ay iyong Wanda, sabagay, magaling ko dahil na ako ito at makapagpapalagay. Punta mo na ang iyong sa langit ko ng Oh, ikaw nga ang nararapat sa akin. Dahil dito na ipabalitang sa Abril ay kakasal si Paulita Gomez kay Juanito. Maraming sabi-sabi na si Kapitan General daw ang magiging ninong nito, kaya naman ay inasahan na si Simon ang magsasagawa ng pag-ayos sa kasal. Maaga pa ay naayos si Simon ang kanyang mga hiyas at armas. Ito ang araw ng kanyang pag-alis kasama ang Kapitan General. Kinahaponan, nagkulong si Simon sa kanyang silid at nagbilin na walang siyang ibang papasukin kundi si Basilio lamang. Dumating si Basilio at nagulat si Simon sa laki ng ipinagbago ng binata. Ano nangyari sa'yo? Nabilanggo ako lang ilang linggo dahil ako'y maling na paratangan. Ginoong Simon, ako'y isang masamang anak at kapatid. Kinalimutan kung silang paslangin. Kaya ako'y naparusahan ng Diyos. Naghanda akong maghintay ngayon at bigyan ng katarungan ang kanilang pagkumatay. Nasa panig ko ang katuwiran. Halit ka, may ipapakita ako sa iyo. Ito'y papasabog. Tayo natin silang lahat. Bakit? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi. Bakit ko naman sila mamalasakitan? Wala silang malasakit sa akin. Ang mundo ay walang pagmalasakit. Yan ang gusto ko marinig sa iyo, Basilio. Hintayin mo ako ng alas 10 sa harapan ng simbahan. Ang sa bisitaan, tandaan mong sa oras sa
Naglakad sa ganap na ikapito ng gabi si Basilio at naalala niya ang binilin sa kanya ni Simon na lumayo sa Kali Analog kung saan naroon ang dating Kapitan Tiago. May magaganap na kasayahan sabagkat doon idaraos ang piging ng kasal ni Paulita at Juanito. Nakita ni Basilio na dumating ang karwahilulan sina Paulita at Juanito. Kawawa sa banda, yung nagawin natin sa banda. Bitawan mo ko. Kailangan ko makita sa Paulita. Gusto mo mamatay? Ha? Ano ang nagsasabihin mo sa Siglo? Makinig ka sa akin. Huwag ka nang tumuloy dahil sa sakit ng bahay. Ano? Si Paulita. Si Paulita yung madadamay. Kaya bitawan mo ako. Ito ay kasinungalingan. Matagal lang patay sa gusto mo, Ibarra. May lagda ito ni Crisostomos Ibarra. Pag patuloy niyo ang kasiyahan, huwag natin hayaan na sirain ito ng isamang biro. Hindi ba't kahulugan ng Min, Crisel, Paris na ay papatayin tayong lahat? Madali, kita sa mitsan na lampara. Saan na ang lampara? Nandito lang yun kanina. Sino kumuha? Habang nagkagulo ang lahat, siya naman ang paglabon ng paputok. May mabilis na pumasok at tinabig ang utosang humadlang dito. Saka kinuha ang paputok. Itinakbo sa azote at tinapon sa ilog at sabi-sabi pa raw na ang anino rin nito ay kasabay tumalon sa ilog. Kanyang mabulaklak na salaysay ay kung ano-ano ang mga kasinungalingang inilagay at ginawa. Ipinakita na ang pagkabayani daw ng Kapitan General at ang katapangan ni Padre Irene sapagkat ito ang dumaan sa ilalim ng mesa sa paghabol sa magnanakaw ng lampara. Ngunit, ang lahat ng iyon ay hindi na isa publiko kasi ipinagbawal ni Kapitan General na maipasiliwalat ang nangyari sa kasalan sa publiko. Pamanin ng Binsay, mahigpit na pinagbabawal ng Kapitan General ang pagsisiwalat na nangyari sa kasalan. Narinig niyo ba ang insidente sa Pasig? Nilusog daw ito ng maraming tulisan at may natangay na 2,000 piso. Sugatan daw umano ang fraile at dalawang utusan nito. Alam ko na ang gagawin. Gagawin kong bayanin ang isang pura na nasa pagtatanggol ng nagkasira-sira ang isang silyang ginamit laban sa tulisan. Napakagaling ko talaga. Isa ko din. Tatlo ang magnanakaw at may dalang gulok at mga sandata at mayroong 5 piso ang nanakaw sa akin, Binsay. Padre, hindi tama ang pagkakasalaysay mo. Kailangan gawing marami ang mga tulisan upang mas kapanipaniwalang ang balita. Sa kabila ng pagpipigil sa balita sa mga kaganapan noong gabi sa piging, ay nalaman pa rin ito ng madala. Naging usap-usapan ito ng lahat ngunit palihim nga lang. Sa bahay ni Tiago, nakita ko mismo ang sopot ng pulbura sa ilalim ng mesa sa silo at sa bubungan at sa likod ng upuan. Halos ikakalat ito sa buong kapaligiran ng bahay. Isa lamang ang maaaring gumawa nito. Maaaring isang kaaway ni Don Timoteo o kaagaw ni Juanito ni Paulita. Dumating ang mga sibil. Wala naman silang mapagbintangan ng krimen. Si Don Timoteo at si Simon lang daw ang mga siwa sa pag-aayos ng bahay nang pinagdusaan ng piging. Pinaalis din ang lahat ng mga pinakailangan sa investigasyon. Kinuha ng pamahalaan ang lahat ng pinaghinalaang tulisan para maitago ang kanilang kahinaan. Matapos ang pagsalakay ni Kabisang Talis ay 6 o 7 mga magsasaka ang dinakip ng mga sibil saka pinalakad sa init ng araw. Abot siko at kabit-kabit ang kapos ng mga ito at inilakad ng tanghaling tapat sa kainitan ng Mayo na walang sombrero at panyapak.
Isa sa mga Pilipinong sibil ang may karapatan na abusuin ang mga bilanggo dahil pagkapareho lang ang kanilang nasyonalidad kaya walang masama sa paghihirap sa kanila. Ito ka na yan! Balong silog, ikaw silog. Nasa tahanan ni Padre Florentino si Simon. Sugatan ito nang dumating, may 2 araw na ang nakalipas at humingi ng tulong sa pari. Walang pag-alinlangan itong tinanggap ni Padre Florentino. May dala itong maleta, duguan at pagod na pagod. Ang tanging nasa isip ng pari ay wala na ang Kapitan General. Wala na itong padrino kaya't itinugi siya ngayon ng bagong Kapitan General upang makuha ang dala-dala nitong mga kayamanan. Padre, ipinatawag na po kayo ni Senyor Simon. Salamat, nasisilid ba siya? Opo. May naman ka ba? Wala rin ito. Diyos na babangin, anong ginawa ninyo, Senyor Simon? Wala kayong dapat na ikabahala. Huli na rin naman ang lahat. Huli rin nila ako ng buhay o patay. Hindi ko ibig mahulog sa kanilang kamay. Makinig kayo, Padre Florentino. Sasabihin ko sa inyo ang aking lihim. Nalapit na ang takdang oras. May mga pakontra sa lasod, Ginoo. Huwag yun na sayangin ang inyong oras. Ayaw kong mamatay na bawa ng aking lihim. Ang Diyos ay magpatawag, Ginoo. Sa kabila ng inyong pagkakamali ay nakita niya ang inyong paghihirap. Kung ganon, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang pamaraan niyo, pag-ibig ang tangi at pagligtas, Ginoo. Kung ganon, ay nagkamali nga ako. Nasaan na ang kabataang hanggit at papasakit sa bayan? Nasaan ang kanilang mga pangarap at kasinglan alang-alang sa kabutihan ng bayan? Hintayin namin kayo, kabataan, kayong mga walang bahay ng dungis at karapat-dapat ng isang karangalan. Padre, magsisindi na po ba ko na ilawan? Tawagin mo ang iba at magdarasan. Opo. Kawan-kawan na ng tao nagbuyo sa kanya ng maging masama.